Sa dami ng segunda manong sasakyan sa Cagayan Special Economic Zone and Freeport, nagmimistulan na raw itong Tiangge. Bagamat bawal daw kasi sa batas ang pag-angkat ng mga second-hand na sasakyan, hindi raw sakop nito ang SEZA ayon sa desisyong inilabas ng Apari Regional Trial Court. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Mistulang Tiangge ng mga imported na segunda manong sasakyan ang kung tawagi car yard na ito sa Cagayan Special Economic Zone and Freeport sa Santa Ana, Cagayan. Karamihan umano sa mga sasakyang ito galing sa South Korea at Japan na ibinaba ng mga barko sa Port Irene. Nung nakaraan linggo, mahigit 200 imported second-hand na mga sasakyan ang dinala rito. Bukod dito, nauna nang dumating ang halos 600 pang sasakyan. Ang problema, mahigpit na pinagbabawal na ang pag-angkat sa bansa ng mga second-hand o yung mga sasakyang gamit na. Nakapaloob ito sa Executive Order 156 na ipinalabas ni dating Pangulong Gloria Arroyo nung panahong apektado ang local automotive industry sa dami ng pumapasok na second-hand cars. Kinumpirma ng Bureau of Customs Office sa Apari ang pagdating ng mga shipment ng kotse. Pinarating din ito sa Cagayan Special Economic Zone and Freeport ang memo ni Customs OIC John Sevilla na bawal ito. May natanggap kaming memo kay Sir to implement 156, which is the total ban on the importation of used motor vehicles. Na sabi, we have to implement it. Ang memo na yan, sakop niya lahat ng puerto sa Pilipinas. Pero sabi ng SEZA, wala silang magawa kundi magbigay ng import permit. Sa desisyon daw ng Regional Trial Court ng Apari noong November 12, 2013, may sarili daw jurisdiksyon ng SEZA at hindi sakop dito ang ban ng importation ng customs. Pero ang mahigit 800 na segunda manong sasakyan, hindi pwedeng ilabas sa Freeport hanggat hindi pinahihintulutan ng Bureau of Customs. Based on the court decision from Apari, they compelled SEZA to grant import permit to those importer. The import permit granted by SEZA is good only for SEZA territory or within the Freeport. Naka-confine lang sa area yung mga used vehicle na yun until such na i-process ng mga line agencies like Bureau of Customs, LTO, and BIR. Kapag lumipas ang 3 buwan na nakatenga lang ang mga sasakyan, kukumpiskahin na ng ahensya ang mga ito o ibabalik na lamang sa Port of Origin. Sagutin na umano ng mga importer ang lahat ng gagastusin para rito. Ang Malacanang naman, paiimbestigahan ang mga reklamong inihain ng isang importer ng mga second-hand na sasakyan laban sa ilang ahensya ng gobyerno. Kailangan siyasatin natin. No? Yung EO kasi hanggat hindi nare-revoke, enforce pa yun. No? Kung na-modify, tingnan natin no? in what way this has been modified. Yun lamang sinasabi ko, pag mga patakarang ganyan, ang nagre-rekomenda ay yung LTO, yung DOTC. We'll find out more if we knew more about the detail. Sandra Aguinaldo, GMA News.